Hello mga kapuknat and welcome back again sa Nits TV. Kamusta po ang araw nyo? Ayan, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan anytime at kung saan man kayo naroon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kayo po ay nasa ligtas na kalagayan. Ayan mga kapuknat, pulsuhan lang natin at bibigyan natin ng reaksyon, opinion, and saluduhan natin ang ating mga kababayan na may ginawang kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Ayun mga kapuknat, ang ating bibigyan ng reaksyon itong kick-off rally no, ng team Alyansa para sa Bagong Pilipinas mga kapuknat. Ito yung team ni PBBM na kung saan nagkaroon ng kick-off rally, ng proclamation rally dyan sa mismong bayan niya sa Ilocos. At naging matagumpay ito dahil kumpleto, ayan, kumpleto ang kanyang ticket sa pagka-senador dahil 12 yan lahat. And pinagmamalaki niya talaga na walang bahid, dugo at korupsyon, no? Korupsyon, walang bahid nga ba talaga? What? Para sa akin, parang hindi. Parang walang malinis. May hanapan tayo ng resibo. Pero, yan po ay aking opinion lamang. At, syempre, yun ang sabi ni PBBM. Kaya, may mga negative comments din tayo natatanggap dyan sa kanyang, dyan sa nangyaring kick-off rally mga kapuknat. At nag-trending itong kanyang speech kung saan ay sinasabi niyang may mga ibang politics daw na parang inutusan niya lang bumili ng suka. Bumili ng suka lang daw ito, tapos naging senador na or hindi naman siya pinipinpoint kung sino yon, pero siguro doon automatic doon sa mga kalaban niya yun sa politics, di ba mga kapuknat? Ayan, pinag-uusapan niya mga kapuknat sa social media, pinag-uusapan yan sa kanto ng ating barangay na talagang may team daw talaga na team suka. Ayan. Pero sabi naman ng isang abogado ang suka daw ay ang kalaban ng ginto. O, di ba? Yun yung pang malakas naman na pang pera talaga. Ang suka daw ay panlasa nilalagay sa paksiw ng mga Pilipino. Totoo nga naman mga kapuknat, ma-preserve ang pagkain pag may suka. Ayan. At isa pa dito, ang dahil nga sabi ni PBBM, walang bahid dugo ang kanyang mga senatorial candidates na 12 yan, na 12 po yan mga kapuknat. So, ipinagmamalaki niya rin yan, siya lang daw yung mayroong ticket mula sa senador hanggang doon sa pinakamaba. Kompleto ang kanyang ticket mga kapuknat. So isa-isahin natin, bibigyan natin ng konting reaction itong kanyang mga line up sa senator. Ayan mga kapuknat at totoo nga naman mga kapuknat dahil itong mga kanyang mga line up ay talaga namang kilala na sa public service, lalo na itong sila ni Tito Soto. Ayan, talaga naging Senate President pa yan noon. Talagang mga batikan na yan mga kapuknat, talagang subok na yan sa public service. Sila ni at maging yung ibang senador kasi dyan re-electionist na lamang yan. So ibig sabihin may naitanim na yan sa Senado noon, no? Wow. At sana yung kanilang naitanim ay mapayabong pa kung sila ay makaupo muli. Ayan mga kapuknat. Si Francis Tolentino, ayan mga re-electionist po yan. Sino pa ba? Si Senator Manny Pacquiao, ayan, si re-electionist din po yan. Sino pa ba? At yung iba dyan, pinagmalaki niya rin dahil nga mga congressman ho yan no? Mga congressman yan, sila ni Abby Binay ng Makati City. O di ba kain mo yan Makati City yan. So bigatin, hindi basta-basta nga syudad yan mga kapuknat. At yung ibang senatorial candidates niya ay humawak pa ng malaking posisyon sa kanyang administrasyon. Itong si DSWD Secretary, si Tolfo, ayan, naging DSWD Secretary niya yan. Wow. Si Francis Tolentino, ayan, naging NMDA Chairman niya rin yan. So, ibig sabihin, parang naniniwala talaga ako mga kapuknat na talagang kilala na
At batikan na nga itong kanyang mga senatorial candidates. Kaya nga, nasa atin na yan mga botante, mga kapuknat, kung sino talaga ang ating napupusuan at iboboto ngayong eleksyon national. Nasa inyo po yan mga kapuknat kung sino talaga ang inyong iboboto. Kung yun ba yung sinasabi ni PBBM na walang bahid dugo at walang bahid na korupsyon. Ayun mga kapuknat, congratulations po pala dyan sa may Davao del Norte, no, particularly sa Panabo City na kung saan yung ating PNP dyan ay nakahuli ng 44.4 million na halaga ng pulburon mga kapuknat. Oh my God! Hindi lamang pulburon mga kapuknat, mayroong pang mga fake na monetary, no? May mga peking pera pa pala dyan na nagse-circulate sa Davao. Job well done mga sir, at natsimpuhan nyo talaga, at malaking accomplishment po ng Davao del Norte PNP ang naturang pagkahuli ninyo sa napakalaking halaga ng pulburon dyan sa Panabo City. Ayun, sa muli! Saludo ako sa inyo mga sir. Number 91, PBP Party List. Bawat Pilipino, bawat barangay, panalo!